Alam niyo po ba 'yon? Mas maraming Christians sa mga mas maraming conversion of souls sa mga bansa na bawal ang Christianity, na minority lang ang Christianity, mas maraming ibang religion. And para sa atin, no, parang reminder 'yon, no. 'Yun yung introduction ko. Reminder 'yon na dito sa Pilipinas hindi pinagbabawal. Pero anong response ng tao pag hindi pinagbabawal? Andyan lang naman si Lord. Andyan lang naman yung Bible study na yan. Andyan lang naman yung Word of God. Dami namang choices. Meron din sa TikTok, meron din sa Facebook, meron sa live. So dahil bawal, dahil dahil aming pagpipilian, hindi tayo masyado atat makinig ng salita ng Diyos. Pero tingnan mo sa North Korea kung saan bawal ang Bible dahil ang sinasamba lang ang leader, supreme leader. Anong ginagawa nila? Para hindi na lang sila mahuli sa kanilang pagbabasa ng Bible, they will take one page of that Bible, memorize it, and when they gather together secretly, they just recite the verses they know. Kasi bawal, ginagawa ng paraan paano hindi sila mahuli sa kanilang pag-worship kay God. Pag hindi bawal, pinagpapabukas. Yan yung aking introduction sa inyo. Pero again, mag-respond man tayo o hindi, the kingdom of God is growing real time. Habang kinakausap ko kayo, nakikinig kayo sa akin, maraming souls ang lumalapit, nag-believe kay Jesus Christ. Okay, at this very moment. And that's by the power of God. Okay, let's go now to the verse we have in Matthew. You can open it up if you have your Bible sa bahay nyo. So, kung wala, nandito lang. Meron din dito. Okay, this is a very short parable. 3 verses lang. Actually, 2 verse lang eh. Ang yung about mustard, 2 verses. Yung about leaven or yeast, 1 verse. Grabe na. Actually, Lawrence, gusto ko sana 2 verse lang. Siyempre. Minsan, gusto ko kasi mas shorter lang eh. Pero kasi hindi ko mapigilan na i-share na lang lahat kasi sa next time naman marami pa rin eh. So, kahit i-budget ko, marami pa rin, no? So, ganun ka pregnant sa meaning ang Word of God. Now, basahin nga ni Lawrence kung pwede para mas iba naman. Thank you so much. Mapapansin nyo ngayon, bakit pinili ko yung Matthew 13? Kasi ang Luke 13, kung babasahin mo, wala siyang phrase na it is the smallest of all seeds. Itong phrase, wala yun. But when it has grown, it is larger than all the garden plants. Wala siyang ganun. So parang sa Matthew, kinompare siya na mas malaki siya sa ibang garden plants. So merong meaning yun. Mas maganda yun pakinggan yung mas malaki siya. Maliit siya, pero mas malaki siya sa iba. So mamaya, lalabas yung reflection natin dyan. So ang context nito, siyempre, ulitin ko, nabanggit ni Lawrence noon, parable is an earthly story that has heavenly meaning. Earthly story, gumagamit si Lord ng mga like this, mga tanim, seed, na kahit actually sino ang magbasa, sino makapakinig, kahit anong generation pa ang magbabasa about this parable,
Maiintindihan kasi lahat naman sa buong mundo halos nakakita na ng mustard seed. At kung hindi man mustard seed, seed. So, matalino talaga si Jesus dahil kahit wala na siya at people will talk about seed, ay maintindihan talaga na ang seed maliit. Yun ang context Kaya siya gumagamit ng mga parables, mga famous na examples na mga bagay sa mundo kasi time will come when people of the next generations will read about the Word of God, they will still understand about mustard. At itong yeast or leaven, naintindihan din natin ito kasi kumakain naman tayo lahat ng tinapay. Sa buong mundo may tinapay, tama? Kaya si Lord gumagamit ng mga things na universal ang symbol. Tandaan niyo palagi yan, universal. Kaya siya nagsasalita na minsan, you are the salt and the light of the world. Lahat naman may light, lahat naman may salt. Ang kaibahan lang, wala pang LED light noon. So ang salt nila noon, iba rin kasi 10 times hanggang ngayon, kung i-compare mo ang table salt sa Dead Sea salts, 10 times saltier. So, but still, overall, salt is used all over the world. Timeless. Hindi siya gagamit ng mga sabihin ni Lord. Alam niyo ba, ang buhay Kristiyano ay parang iPhone. No. Hindi lahat pagdating ng panahon, hindi magiging yung mga gadgets na yan, hindi yan magiging tawag nito timeless. Hindi siya universal. Kaya wais siya Ginagamit niya mga nature. Birds of the air, mga water lilies. Yun ang context para maintindihan na natin. Now, ang kingdom of God, sabi ni Jesus Christ, hinalit tulad niya sa isang pangyayari kung saan a man took a seed and sowed in his field. Parang isang tao or farmer na kumuha ng seed, mustard seed, at pinunla, sinow niya doon sa field. Para may connection sa sower of the soil noon, sower, iba lang yung kaibahan ngayon, mustard talaga yung ginamit naman. Grabe napaka-imaginative ni Jesus. Kung babasahin mo, sunod-sunod yung parable niya sa Matthew 13. Ang dami. So, anong matutunan natin dito? Kaya ako nag-highlight ng word na sowed kasi ang kingdom of God talaga is about pakita ko muna ano ba yung tsura ng mustard. Nakakita na kayo ng mustard? Yan ang mustard. Sa dulo ng kamay ng tao, iyan kalaki ang mustard. Ulit, no? Pero ang punto natin ngayon is this. God's kingdom is about sowing. Pagtatanim. Pagpupunla. Reminder sa atin yan. Pagtatanim, pagpupunla, no? Sowing the good news to every heart. Ganon si Jesus Ganon din naman siya mula noon hanggang ngayon. Wherever Jesus will be, lalo na nung may ministry siya sa mundong ito, physically andito siya, no? Kasama ng mga tao, kahit sino yung masagi na katabi niya, kausap niya, he will sow the seeds. He will share the gospel. Diba ang ministry niya palagi? Teaching, preaching, and healing. Tatlo palagi yon. Teaching, proclaiming the gospel or preaching, healing. Hindi siya hindi siya nag-waste ng time. Talagang palaging sowing. Okay? So, kaya ito paalala sa ating lahat ito, minsan ginagamit natin ang kingdom of God na, the kingdom of God is to make rich. No, the kingdom of God is about sowing. Paalala ito Pwede kang yumaman. Yes, pwede. Pero hindi yon ang pakay ng kingdom of God. It's not about getting, or claiming. It's about sowing. It's about investing your life to another. It's about investing your time to be used for the Lord. It's about using your strength and using your talents
to serve God. You're sowing it for others to know God. No? Kailangan, tonight, dapat itutulog mo na ito eh. But this is sowing. Ako rin, di ba? Dapat itutulog na natin to eh, Monday bukas, di ba? But it's about investing. God's kingdom is investing. And I am investing my time, my talent, my strength, the wisdom that comes from God. I am investing it. I am sowing it to you tonight. Ganun kabuti ang Diyos sa akin. Ganun din sa iyo. Ba? When I say ganun kabuti ang Diyos sa akin, it's not always material things because God's blessing is more than that. More than that. So, ano pang makukuha natin dito? Merong verse sa 1 Corinthians 3:6-9. NIV verse, New International Version. Sinabi ni Paul sa mga tao dahil nagkaroon ng faction or grupo-grupo sa isang simbahan sa Corinth. Yung mga believers sa Corinth, naggrupo-grupo sila. Some follow Apostle Paul, some follow Apollos. And so sabi ni Paul sa kanila, ni Apostle Pablo, I plant the seed, Apollos watered it, but God has been making it grow. So neither the one who plants or the one who waters is anything, but only God who makes things grow. Ni-remind niya yung mga tao, huwag kayong maghati-hati dyan na parang may grupo si Apostle Pablo, may grupo ako, may grupo si Apollos. We are all nothing. We are not anything. We are not somebody because we're just instrument of God to plant the seed or to water the seed. Overall, at the end of the day, it's God who grows our faith. It's not Paul, it's not me, it's not Apollos. So the one who plants and the one who waters have one purpose, that they will each be rewarded according to their own labor. Yun lang naman ang purpose nun eh. The Lord will reward them. For we are co-workers in God's service. Kami ni Apollos, ako si Paul, si Apollos, kami, we are co-workers. Hindi kami magkalaban. And sabi niya sa simbahan, sa mga believers sa Corinthians, kayo, mga taga-Corinth, you are God's field. Kami ay nagpupunla lang ng seed. Kayo ang field. Di ba? Connected na naman, Lawrence, sa sower. 4 kinds of field. Grabe, no? Hindi ko plinano to ha. Lahat ito, study ko. The Lord guided me here. And you are God's field and you are God's building. And talagang the Lord grows His church. Not the pastor, not the missionary, but God is the grower of the seed of the gospel we have heard. Once, pag mayroon ka narinig, mamaya-maya parang hindi mo pinapansin. Mamaya-maya nagugulat ka, parang God is drawing you nearer to His side. Mamaya-maya hindi lang drawing you nearer to His side. God is actually inviting you to let Him in your life. Parang yung isang matanda sa Bible study namin, sa isang outreach natin doon sa Pulo Pandan. Noon, few weeks when I started the outreach sa isang place doon sa home place ko. Yung taong to, palagi lang dumadaan, may dalang pampakain ng kanyang mga pato. Sometimes, pagkain para sa kalabaw. Dumadaan lang, tumitingin. Maya-maya, nilalapag niya na yung kanyang pagkain ng pato sa balde, nilalapag niya, at nakatayo-tayo na siya sa malayo. Maya-maya, lumalapit na. Next week na naman, lalapag niya yung kanyang balde, titingin, tatayo. Next week, umuupo na kasama yung mga tao. Maya-maya, palagi lang ako nagsusow ng message ng gospel that Jesus is the Lord of all. Maya-maya, when someone, a fellow old person, received Jesus, tapos ipagpipray ko na yung taong yun, bigla yung taong yun na padaan-daan lang noon at umuupo na ngayon, this time, he was accepting Jesus
as his Lord and Savior. Sabi ko, pag-pray ko na itong isa na lumapit, pag ganun po, ipag-pray ko na yung isa, bigla naman siyang lumapit sa gilid ko. Naramdaman ko, hindi ako naka-pray agad. So sabi ko, sir, kayo po, tatanggapin niyo rin si Jesus. Yes, tatanggapin ko. At nag-pray siya. Yung dalawang taong inakbayan ko sa picture sa mga outreach ministries ko. Grabe si Lord. Because of the seed. No? Tandaan natin, we are just God's co-workers. We sow the seeds. All glory belongs to Jesus, not to us. We are all just His instruments. Kaya yung issue, Lawrence, kung bakit nabash yung isang pastora at yung umalis sa church, no, nakita niyo sa TikTok, to me, hindi ko siya masyado binigyan ng pansin. Bakit? Hindi kasi ako masyado sa trending eh. Hindi ako masyado ganun. Tiningnan ko lang siya. Nung tiningnan ko siya, normal lang naman. Nangyayari din naman sa lahat ng simbahan yon. At hindi ako masyado affected because I'm a pastor also. But I understand that I don't own every believer. Hindi ako may-ari ng bawat believer. At kung ang believer gusto niyang mag-grow sa isang church, I let him go or I let her go. Hindi ako affected. May effect siyempre, close ka sa tao, siniran mo ng gospel, binigyan mo ng time mo, binuhos mo, sometimes 1 year kang nag-invest, 5 years ka nag-invest, sometimes 10 years ka nag-invest, tapos pupunta lang sa ibang church, masakit yun. May kirot yun, siyempre. Pero naintindihan ko, hindi kasi tayo may-ari ng bawat believer. Si Jesus Christ ang may-ari ng bawat believer. Kung saan siya pupunta, pareho lang yon. God is the grower of the seed. Maybe ikaw lang yung nagpunla, yung isang church, siya mag-water at doon siya mag-grow talaga. Intindihan natin? Ako hindi ko ibabash yung pastora. Bakit? Yung pastor, kahit di mo i-bash yan, sobrang dami na ng problema niyan, ibabash mo pa. Gets nyo? Kayo problema nyo, buhay nyo. Ako problema ko, lahat kayo. Pinagpipray ko kayo. Yung burden nyo, burden ko rin. So burden ng bawat isa na nagsishare sa akin, burden ko rin yan. Gets nyo? So hindi ko na kailangan i-bash yung pastorang yan. And besides, I know every believer belongs to Jesus. Not to the pastor, not to the church. Okay, naintindihan niya? So ano pang ating ma-reflect dito? Romans 6:3-5. This is about baptism naman. Naano ko ito, nasabi ko ito kay Ma'am Ana and kay Ma'am Alma. In-explain ko sa kanila ng baptism. So makinig na lang si Rose. Kasi praise the Lord, no? Si Rose at si Ma'am Ana magpapabaptize this coming November pag dumating ako diyan Monday. November, 20? Tama ba ako? Bahala na, hanapan natin ng swimming pool. Kahit saan yan. Basta kita-kita tayo dyan. Pag may gusto, may paraan. Okay. So, or don't you know, sabi ng writer ng Romans 6:3-5, that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into His death. Lahat tayo na binaptize, yung nilublob sa tubig, iba pa yung dedication ng bata, ng baby ka, iba yon. Ito, binaptize ka, nilublob ka sa tubig, parang symbolism. No? Although, take note, ang pinaka-context nito is baptized into His death. Mas malalim ito. Mas malalim ito. Hindi ito yung pure na iniisip mo na, so this is about water immersion. Mas malalim dyan. Ang context ito, mas malalim dyan. Parang dying with Christ itong pinagsasabi ni Paul dito. So we were therefore buried with Jesus. Yun ang konteksto nito ha. This is not about water baptism nga eh. Mas malalim ito. Buried with Jesus. Nilibing tayo kasama ni Jesus. Okay? Pero pwede itong gamitin sa baptism. Pero hindi yun ang immediate niya na context. Okay? Ang context nito, namatay ka kasama si Jesus. Okay. Through baptism. Pero ang focus, buried with Jesus. Okay? Intindihan niya? May immediate context kasi yun palagi ating sundan.
Okay, bakit kailangan ma-buried with Jesus through baptism into death in order that just as Christ raised from the dead through the glory of the Father, no? Inangat siya after his death, inangat siya into resurrection. So tayo rin, we too may live a new life. Or in other versions, that we may live newness of life. Newness of life or live a new life. For if we have been united with Him, o kanina buried with Him, ngayon united with Him. If we have been united with Him in death, like His, we will certainly also be united with Him in resurrection like His. Naintindihan niyo? Wala pang taong na-resurrect. Si Jesus ang firstborn, si Jesus ang first na na-resurrect. Tayo mare-resurrect pa kahit patay ka na, no? Ang mga patay hindi pa na-resurrect. When Jesus comes again, sila ang uunahing kukunin ni Lord and we will meet them halfway. Yung mga believers, sunod tayo. Kung sa atin pa, una muna rin nauna. Yung lahat ng patay, kahit na-cremate pa yan, pinamudmud sa river yung kanyang abo. Lahat yon. When Jesus Christ comes and He is a believer, she is a believer, they will be first na kukunin ni Christ. When Jesus Christ comes, riding the clouds, tayo will meet halfway sa air. Galing na? So, hindi nyo man ma-picture out kung ano ito, basta naniniwala ako kasi sinabi ito sa Word of God. So, anong ibig kong sabihin? Sa buhay, kailangan natin, like the seed, kailangan nating mamatay sa sarili, mamatay with Jesus. No? Yung ilibing talaga. Hindi pwede. Di ba ang seed, pag nalibing yan sa lupa, parang namatay din doon yung time na mag-grow siya. Magkakaroon ng ugat, magkakaroon ng bud, at mag-grow siya. Without dying, we can never truly live. Hindi tayo makakaranas ng new life kung hindi pa tayo namatay kasama si Jesus Christ. Ang pinag-usapan natin dito, hindi yung physical death na mamamatay agad. I mean, yung spiritual na kasama natin siya in a spiritual sense. Namatay tayo kasama si Christ. Namatay sa ating old self, sa ating kasalanan. And we allow Christ to also resurrect us when He comes again. So yun yung mga malalim na pinag-usapan dito sa Romans. So, baptism is an outward expression of an inward salvation na meron ka na kay Jesus. Baptism will not save you. It's only a proof, an outward testimony to the world that you're already saved by Jesus. That's why you follow Jesus in water baptism. Parang ID lang yan eh. You identify with Jesus' death so you can identify and experience His resurrection. ID ba? Identification with Jesus' death. Kung ikaw nag-aral sa Lasal like Lawrence, edi may ID ka na from Lasal. No, hindi ka naman pwede bibigyan ng ID na hindi ka nag-enroll sa Lasal. Ganon din naman si Jesus. Those who died with Jesus have the right to be resurrected and have a glorified one when Jesus comes back. Glorified body. So, again, challenge natin, keep sowing. Okay? Bakit hindi siya nag-move? Next. Keep sowing. Bakit tayo magpatuloy lang, maging faithful? Because God is grower, not us. Tayo, taga-punla lang. Tayo, ginagamit lang na makilala ng iba si Jesus Christ. All glory belongs to Jesus. God is the grower of faith. Hindi nga yung ginagawa mong pag-pray, pagbabasa ng Bible, take note, hindi yan ang nagpag-grow sa'yo. Sino ulit? God is the grower of faith. Yan. Pero kailangan natin magbasa ng Bible, kailangan natin magsimba kasamang ibang Kristiyano, face-to-face, warm bodies, or sometimes pag na-miss mo, may online naman, but I encourage you, go to a local church. Iba talaga yung may warm bodies. So God is the grower of our faith. God is the grower of that seed planted in your life, not us.
So just keep on sowing. Okay, number 2. We'll go again sa verse. Balik na naman tayo sa verse. Okay, pero bago yan, tingnan muna natin. Ang mustasa na nakita nyo kanina, ganyan kalaki pag lumaki. Nakita nyo, maliit lang. Pero pag natanim siya sa lupa, namatay siya sa lupa, no? Mamamatay ka muna bago ka magka-experience ng new life. I mean, mamamatay ka in your old self, in your sin. Actually, ito naman, ang konteksto ng mustard, ang seed doon actually is about the gospel. Nilagay siya sa puso ng tao, lalaki siya. Yan ang kingdom of God. Yan ang kingdom. It seems na parang small siya, pero actually, malaki siya. At lumalaki siya. At pag binasa natin ang verse ulit, magugulat ka, pinakamalaki siya sa lahat ng garden plants. Okay, balik. Nasobrahan ang presko. Okay? It is the smallest of all seeds, verse 32. But when it has grown, it is larger than all the garden plants. Garden plants ang mustasa. Naniniwala kayo na garden plants ang mustasa? Yes. Kantahin nyo yung bahay kubo. Andun siya. Yung mustasa. Sigarilya. Kung alam niyo yung bahay kubo, nasa garden pala yung mustasa. Pero sobrang laki niya pag lumaki naman. Siya ang pinakamaliit na seed. Siya naman ang pinakamalaki when time comes na bibigyan siya ng pagkakataong mag-grow, no? Ang galing. And anong nangyayari? Becomes a tree, hindi lang nakakain yung kanyang seed, no? Hindi lang nakakain ng mga mustasa, pero ito pa, so that the birds of the air come and make nests in its branches. Grabe, nagiging blessing pa siya sa maraming birds. So, ganun ang kingdom of God. Number 2, kanina, small siya, no? Small tingnan, but we have to sow the gospel. Ito pa, God's kingdom is a safe refuge. Di ba mga birds nag-nest sa kanya kasi malaki? Pero nung tiningnan mo siya ng una at di pa siya natanim, parang feeling mo, ito, magiging tree ito. Malaki pala ito. But once ang gospel na plant na yan sa buhay ng tao, the kingdom of God expands, grows its root deeper, and the branches wider. At hindi lang nabibless yung taong nakatanggap ng seed, even yung mga birds sa paligid, na mga taong iba nabibless din. Okay, God's kingdom is a safe refuge for the helpless and homeless. I'm talking about spiritual helplessness and spiritual homelessness. Diba? The birds of the air nagkakaroon ng nest sa tree or sa garden plant na ito. So, ganun, no? Safe refuge. Pag sinabing safe refuge, hindi nyo masyado maintindihan to kung hindi nyo makita ang context. Ang context kasi noon, alam nyo, meron kasing every time may war noon, no, ang safe refuge is yung makakatago ka, safe fortress, doon ka tatago para maging safe ka. Okay, para mas maintindihan nyo rin, di ba sa Israel, meron silang pupuntahang room na matibay, ano tawag doon? Pag may bomba, may rocket, doon sila papasok. Anong tawag doon? Bunker, no? Para hindi sila safe refuge. Yun yung konteksto ng safe refuge. Para safe ka whenever things happen, no? At noong unang panahon, alam niyo lang, just a quick context. Sa Old Testament, nagpagawa si Lord, ginawa niyang rule na dapat may city of refuge. Na kahit sinong helpless, punta lang siya doon. Kumari, may isang tao, aksidente, napatay niya yung tao as self-defense. So, di ba, papatayin din siya ng pamilya nun. So, punta siya sa city of refuge para hindi siya ma-touch ng kahit sino. Kasi may bantay yun. Okay? Grabe na, yung rule ni Lord, parang bigyan mo naman ng safe refuge kahit yung mga taong nakapatay. Kasi baka hindi naman niya kasalanan. No? So, safe refuge or city of refuge, tawag doon. Okay, so ganun, no? So may karapatan lahat ng tao, may due process.
So, safe refuge. Maintindihan din natin ito when we go to an Old Testament verse. Kasi New Testament yung mustard seed na story, ito, Old Testament verse. Tingnan natin. Psalm 46, 1 to 11. God is our refuge. He is our strength, a very present help in trouble. Ang galing, ang dami. Ang daming adjective ni Lord. Refuge, kung saan magiging safe tayo. Walang iba ang makakagawa nun, si God lang. And siya rin ang ating strength. Siya rin ang ating very present help. Grabe. Present na nga, may very pa. Very present help in trouble. Therefore, we will not fear. Though the earth gives way, magunaw man ang mundo. Though the mountains be moved into the heart of the sea. Narinig nyo na ito? Mountains thrown into the sea. May konteksto pala, no? Though its waters roar and foam, though the mountains tremble at its swelling, no? Mga mountains nag-tremble, no? Merong sela. Anong sela? Kanta kasi yung psalm. Ang sela, yun yung pause. Yun yung breathing space. Sela. Okay, naintindihan niyo yung sela? Magandang pangalan nito pag may anak ka na. Sino bang may planong magkaanak? Sela. Pamangkin ko sela. Kapahingahan meaning yan. Or breathing space. Or boundary. Or pause when it comes to a song. So dito, come and behold the works of the Lord. Ito magugulat kayo. How He has brought desolations on the earth. Si Lord pala yung nagdala ng desolation sa earth. He makes war cease. Siya rin makakapigil ng war to the ends of the earth. He breaks the bow and shatters the spear, and He burns the chariots with fire. So if God makes the earth desolate, magkakaroon ng kaguluhan, kaya niya. Kung gusto niyang ipahinto ang mga wars, then He will break the bow. Tawag doon, ha? Break the bow, shatter the spear, burn the chariots. Yun lang naman ang mga sasakyan ng mga soldiers noon. Wala pang tangke, no? So, sabi sa verse 10, okay, hindi ko lahat binasa, ha? Meron akong na-miss na 4, 5, 6, 7, and dito, 8, 9, 10, 11 na ako. Kasi sobrang mahaba. Okay, be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. Ako yung sisikat. Ako yung itataas ng buong sanlibutan. The Lord of hosts is with us. Hindi ko na mabasa yung ilalim. Mabasa mo, Lawrence. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our fortress. Meron pa? Sela. Wow. Pahinga. Sela. Again, bumalik siya sa fortress or refuge, di ba? So ano palang ibig sabihin pag si Lord ang ating refuge? Makahinga, may breathing space. Also sinabi diyan, may strength, may present help kay God when in times of trouble. Every time may trouble, andyan si Lord. At ito pa, Lorenzo, i-correct ko lang, no? Maraming nagko-quote kasi na misquote nila si Jesus. Nung sinabi ni Jesus sa New Testament, if you have faith like a mustard seed, ano nga sinabi ni Jesus? You can say to this mountain, be thrown into the sea. Tama? Yan, di ba? Ito yung explanation nun. So, ang faith, yung sinasabi nilang faith moving mountain pala, it's not about your selfish agenda taking place. It's about finding security in God kahit pa ang mga mountains ma-thrown into the sea, mag-give way yung earth, mag-give way yung mountains. You can have peace, you can have sela, you can have rest because Jesus is your refuge. It's about security in the Lord. Nung sinabi ni Jesus, even if you have a mustard seed faith, you can say to this mountain, sige, go to the sea. Okay lang because God is my refuge. Yun pala yun ang dugtong nun. Yun yung ibig sabihin nun. You are secure in the Lord. You are stable in the Lord. Hindi siya about selfish agenda na, Lord, sabi mo, if I have a mustard seed faith, I can say to this mountain, go to the sea. Oh, ibig sabihin, I can say to this car, akin na yan. Hindi yun. Manifestation is not from the Word of God. It's not from the Word of God.
manifestation is a wrong theology. It's not a Christian perspective. If you want to know more about that, I can have a one-on-one on you. Manifestation is not from the Lord. Because again, sabihin ko sa inyo, the Lord is manifesting His goodness every day. Hindi mo lang nakikita siguro at nararamdaman dahil iba pa ang iyong hinahanap na manifestation. Hindi tayo ang author nun eh. Hindi tayo ang dapat masunod na kahit ano na lang ay manifest natin, ano na lang yung sasabihin natin, susunod si God. No. The Lord, again, verse 10, I will be exalted among the nations. Be still. Maging mahinahon ka. Hindi ikaw masusunod. I will be exalted among the nations so that they will know that I am God. Okay? Medyo na-correct kayo doon. Alam ko na-correct kayo doon. But if you have more deeper questions about that, I can spend time with you. Okay? So, God is our refuge means God is our security. We are stable. Kahit magkaroon man ng gulo sa mundo, we are stable. Ano pa? Hindi lang yan stable sa kung saan-saan. Stable din yan sa loob natin. We have peace in the Lord. What it means to having God as our safe refuge. Kung si Lord ang ating safe refuge, sabi ng verses kanina sa song, i-summarize ko lang, we have security, we have strength. Diba? My refuge, my strength, diba? Sabi niya, my very present help. So, God is our security and strength. We can experience rest or pause. No? Kasi dito sa earth, kung susundan mo yung pattern ng mundo, this is a rat race. Alam mo naman ang mundo, it's always a rat race, paunahan. But the Lord invites us to enter His rest. And we can be still in the midst of chaos, isolation, wars, hardships, and sufferings. Meron pa rin tayong peace. Meron tayo, magiging mahinahon tayo, makakatulog tayo every night. Because we know He is God. Sabi ng Bible, be still and know that I am God. We have to rest. Can you remind yourself, magpahinga ka? Magpahinga ka. Huminga ka naman. Si Lord, nung nagpahinga siya on the seventh day after creating all the heavens and the earth and the universe, nag-collapse ba? Nag-collapse ba ang world? Nag-collapse ba ang stars, ang universe nung nagpahinga si Lord? Ganon din naman sa buhay natin. Subukan mo magpahinga. Hindi yan magko-collapse yung mga fears mo na baka ano mangyari. Hindi yan. The Lord is inviting you to rest. Kailangan mo magpahinga. Okay? Sela. Tawag doon, sela. No? Hindi magko-collapse. Minsan hindi ka nakakatulog kasi iniisip mo na sana hindi mag-collapse ang business, hindi mag-collapse ang marriage mo, hindi mag-collapse ang ginagawa mo, hindi mag-collapse ang dreams mo. You know what? The Lord will take care of it. Kahit nga masira pa ang mga bagay-bagay sa mundong to, di ba? Remember Psalm? Binasa natin? Even the mountains will be moved to the sea, mountains will be broken, or ano yun? Magkakagulo yung world, the earth gives way. Okay lang. We have rest in the Lord. Okay? Hindi naman nagbibigay sa atin rest ang business. Hindi nagbibigay sa atin ng rest yung mga bagay sa mundo. It's only God that gives rest to us. So we have to rest in the Lord. Hindi magkukulapse yung kinakatakutan mo. You always have that fear in your mind. Na feeling mo, pag iniisip mo, makakatulong ka. Wala ka namang nagawa nung iniisip mo siya eh. Kaya sabi ng Bible, nung nag-worry ka ba, nakadagdag ba yon sa buhok mo? Hindi, di ba? Nadagdagan ba yung buhok mo? Sa akin, hindi ko alam. Hindi ko na nakikita eh. Pero nadagdagan ba yung buhok mo nung nag-worry ka? Hindi. That's why you have to lay down everything to the Lord. So ang ganda no, when the Lord is our safe refuge, ang ganda, we can be at rest. We can, if God is our refuge, we can be still. Puro S ito puro S. Okay? We can be still. Balik tayo. Balik ko. Nasabi ko na to sa mga past lessons ko. Tandaan nyo, 5 yon. This time, 6 na. Tingnan nyo. Still before God. We can sleep in peace. No?
We can live life simplified. Huwag mo nang pagkomplikaduhin ang buhay. We can have solitude or aloneness with God, tawag doon. We can slow down and savor God's blessings. Are you slowing down? Parang hindi eh. Yung kape mo, hindi mo na sinasabor yung aroma, no? Yung kape mo, iniinom mo na lang 3 minutes eh. Baka matagal na yung 3 minutes, baka 2 minutes lang, tapos na yung kape mo. Kape dapat sinasabor yan. So slow down. Even yung paghinga mo, dapat slow down din. 4 seconds inhale, 4 seconds or 5 seconds ba yun? Exhale. And silence. We have to practice silence because when we are silent, there we can listen to God. So silence, slowing down, solitude, simplify, sleep, be still before God. Okay? Ang yoga, different yon. It's not a Christian practice. Yoga is emptying yourself, right? Ang Christianity, you be still before God and you say to God, Lord, fill me. It's not about emptying actually now. It's about, Lord, I invite you to fill my heart. Punuin mo ako ng presensya. Okay? Magkabaliktad ha. Yoga is emptying yourself, which is delikado yon pag hindi ka Kristiyano. Because pag empty ang self mo at hindi ka Kristiyano, ang papasok, demonyo. Tandaan nyo yan. Pag in-empty mo yung self mo at hindi ka Kristiyano, ang papasok, demonyo. Dapat, God reside, manatili, at mag-preside sa buhay mo. Let God fill your life through the Holy Spirit. Naintindihan niyo bakit hindi siya Christian practice yung yoga? Pwede siyang magkalma, okay, you can follow that, but it's not about emptying yourself. It's about, di ba? Sabi sa Romans 12, be transformed in the renewing of your mind. Hindi emptying of mind. Yoga is emptying your mind. Sa Bible, renewing your mind. Naintindihan niya? Tinuturuan ko kayo para maintindihan niyo kung ano yung biblical practice. Now, so last na, ang Kingdom of God, medyo maliit siya tingnan, pero pag binasa mo ulit yung verse, yan ang leaven. Yan ang leaven. Yung konti lang yan siya, ilalagay yan siya sa ano. So, wala pa lang verse now. Anyway, sinabi kasi doon, ang Kingdom of God, parang may babae na naglagay ng leaven na konti lang sa maraming arena at mas dumami pa at mas lumaki. Ang tawag doon, tumubo yung tinapay. So ang leaven or ang yeast, yan ang nagpapatubo ng tinapay. The Kingdom of God is like that. It seems small, but actually has a significant impact for those who believe. Nagpapaalsa. Yes, that's the right word. Thank you, Lawrence. So, God's kingdom may seem small na to the point, ini-small na mga unbeliever ito. Ano ba yung kingdom of God na yan? Ano ba yung si Jesus Christ? Wala namang kaibahan yan ata kay, kay ganito, kay ganito. Ini-small nila kasi parang mustard lang, di ba? Parang yeast or parang pampaalsa lang ng tinapay. No? Parang leaven. It seems small in the world's viewpoint, but actually, it brings significant impact. So kanina, the Kingdom of God is about sowing. The Kingdom of God is about safe refuge. And letter S pa rin, nilagyan ko lang ng S, significant impact. Parang puro S, actually puro lang yan impact dapat na. For those who believe. So may significant impact ang Kingdom of God. Feeling lang natin wala. Okay, another verse I will give you. Who can read para maiba naman ang boses? Can you read the whole verses? Matthew 5. Ako na lang, pass. Asa na? You are the salt of the earth, but if salt has lost its taste, how shall its saltness be restored? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled under people's feet.
You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden, nor do people light a lamp and put it under a basket, but on a stand, and it gives light to all in houses. In the same way, let your light shine before others, so that they may see your good works and give you glory to your Father who is in heaven. Yes, give glory to your Father. Okay. So, ipakita ang good works mo. Gawin mo. Yung good deeds mo, sige, gawin mo. Para ano? Ikaw ang sisikat? Hindi. Para people will give glory to the Father. Oh, klaro yan ha. So, you are a salt. But kahit salt lang tayo, no? Hindi yung table salt na sinasabi ng natin, no? Ang salt nila is a Dead Sea salt. Yung lumulutang ka, nakapag-Israel na ba kayo? Na pag naligo ka sa tubig na yon sa Dead Sea, lumulutang ka sa sobrang salty ng water. Ganong klaseng salt ang pinag-usapan dito. Okay? So, hindi siya pwedeng gawing table salt. Meron pang processing para maging table salt siya kasi 10 times saltier. Now, ang context yun yon, Dead Sea salt. Tapos, pero sabi ni Jesus sobrang maparat na ito na asin Pero bakit? Paano kung ang salt na ito mawala ng taste? Paano yun? Anong ibig sabihin nito? How shall its saltiness be restored? So paano ba bilang salt, bilang Kristiyano, nawawala ang ating saltiness? For sure, yung testimony natin pag nasira, ang hirap na makarecover. Kaya ingatan natin yung testimony natin bilang Christians. Now, we should be above reproach. Walang makita ang butas sa ating buhay. Sabihin mo, so magkukunwari ako, Pastor? Hindi. Hindi mo kailangan magkunwari. You can open it up to God. Lord, I'm weak in this side. Lord, I'm weak in this area of my life. Please, Lord, help me. Restore me. Okay, pwedeng bumawi. Pwedeng makabangon. Because God is the grower of our faith. We can go to Him directly. Diba? So, sabi ni Jesus, pag hindi na maasin ang buhay mo, kasi salt ka dapat bibigay ka ng preservation. Kasi ang salt pala noon, ang konteksto ng salt noon na Dead Sea salt, minimix sa manure para pampataba ng lupa. Ganong kagaling ang Israelites, no? Kahit disyerto, magaling sila sa farming because the Lord has given them wisdom. So pampataba ng manure, minimix sa manure, pampataba ng lupa. Yun ang Dead Sea salt. Okay? Yun ang konteksto. Pero kung hindi ka nakagamit-gamit, you are no longer good for anything except to be thrown and trampled under people's feet. No? Ang mangyayari, tinatapon yung mga Dead Sea salt sa taas ng bubong ng bahay kasi flat ang kanilang mga bubong sa Israel. At pag umulan or mag-winter, natutunaw yan, nagiging pampatibay pa ng roof. Kaya pag pumunta sila sa second floor, these salts are trampled under people's feet. Yun ang mensahe ng konteksto na ito. So hindi mo ito makita kung binasa mo lang, no? So you have to consult commentaries, no? And you are light of the world, salt and light. So ibig sabihin, pag salt ka, nagpapataba ka sa society. Okay? Nagpapataba ka sa society. Because of your life, nagiging nurturing ka sa mga paligid mo. Mas lumalago. Mas di ba sabi nila, grow where you are planted? Ito iba. Where you are, people are growing. Where you are, people are encouraged by your presence. Ganon ka. Napadaan ka lang doon. Biglang na-bless na sila sa'yo. Napadaan ka lang, may na-save na. Okay? Dumaan ka lang sa store na yon, walang bumibili. After mong bumili, marami nang bumili. Because the Lord will use the Christians to bless wherever they are, wherever they go, mabibless ang business. Alam niyo ba yon? Kung Kristiyano ka, pansinin niyo, maghanap kayo ng store na hindi masyado mabenta. Usually, pag blines mo yon, punta ka doon, pag pray mo, bumili ka doon, magugulat ka. Hindi ito magic. Ito ay sinabi ni Lord, wherever you are, you will be a blessing to the world.
Yun ang Kristiyano. Eh, tinay namin ni Sheila yan, no? Pag walang bumibili sa isang store, pupuntahan namin. Paglingon namin, dami nang pumipila. Ganon, you are a blessing. You are a salt to the world. Okay, you are a light of the world. A city on a hill. Hindi ka maitatago. Christians, hindi tayo maitatago. Wala namang nagla-light ng lamp na itatago sa ilalim ng bed or itatago sa ilalim ng basket, di ba? Wala. It's put or placed on a stand so that it gives light to all. In the same way, let your light shine before others. Anong klaseng light? Good works. Let your good works be seen so that people will praise you. Hindi. People will praise the Father, will thank the Father because of you. Hindi tayo ang kukuha ng glory. Si God. Kung walang nag-thank you sa'yo, huwag kang magsabi ayoko na. Ayoko nang tumulong. Hindi ko narinig yung thank you. Hindi naman tayo ang thank you, ano? People will give glory to God because of you. Kaya wag tayong balat sibuyas na pag, ay hindi na ako tutulong. Hindi ako nakarinig ng thank you. Hindi ba lang ako tinap ng likod ko ng taong yon, tinulungan ko siya. Hindi ba lang nilagay sa PowerPoint yung pangalan ko, ako nagbigay noon. Ako nagbigay ng kurtina sa church, hindi man lang na nasali ang pangalan ko sa prayer. May ganon pa, no? Sinong nagbigay siya yung pinag-pray. Hindi dapat ganon. Sorry, tumawa na naman ako. Ganon kasi ako eh. Kilala ako nila Lawrence. Pag tumawa ako, natural lang yon. Hindi ako nang lalait. No? So, I'm just me. So, minsan no, na pag hindi tayo ma-appreciate, hindi tayo ma-recognize, parang gobyerno lang lalo na pag eleksyon. Nagulat ako pag dating ko sa school ng anak ko, biglang ginanon ako ng isang kagawad. Kamusta na? Anak mo ba yan? Pag ilan yan? Hindi na ito namamansin. Ngayon namamansin na. Ayos Okay, nakikipagkwentuhan kasi election. Anyway, sa Kingdom of God, many times we do good works and no one will appreciate us. Alam niyo ba 'yon? No one will appreciate us. We help people, we assist people, but sometimes or most of the times, alam niyo, ito na, sabihin ko na sa inyo, ministry is a thankless ministry. Walang magpapasalamat sa atin kadalasan. Okay lang yon. Kasi we are just co-laborers, co-workers, we are just God's instruments. Importante, they were ushered to God. They know God now. They believe in God now. Their lives are changed. Their marriage have been restored. It's all for the glory of God, not us. Okay? So, ganun talaga ang buhay natin. So, kung di ka man mapasalamatan ng tao, hindi yon ang katapusan ng mundo. Kahit di ka mapasalamatan, si Lord kasi ang dapat pasalamatan. So, what are those small acts? No? Kasi ang Kingdom of God has significant impact. Na kahit small acts of good works lang, it may seem small, actually, grabe ang impact sa iba. Ano yon? This could be your presence. Yung presence mo nagdadala ng blessing sa taong yun. Yung active listening, nakinig ka lang. Nag-pour out siya ng problema niya, nakinig ka lang. Tapos feeling mo, ano ba, basurahan ba ako? Na-experience yun? Yung nagtatapunan kayo palagi ng problema ng iba. Paborito kayong basurahan nun. So anyway, ganun talaga. Just listen because it's actually therapeutic to them. To you, hindi. So, what's the remedy? Para hindi ka matambakan ng basura ng iba, exit to the problem. After they shared something to you, tell yourself, I am not the God of this world. I'm not the Savior. I'm just a person being used by God to listen to this person. This is not my problem. This time, iiwan ko dito sa laptop ko ang sinabi niya or sa cellphone notes ko ang sinabi niya. I-bullet type ko lang yung sinabi niya. Diyan na yan, hindi ko dadalhin yan sa bahay. That's exiting the problems thrown at you. Hindi ka dapat yung tanggap ka lang ng tanggap ng problema ng tao, naging basura ka na, bumaho na rin pati yung buhay mo, punong-puno ka ng basura. You have to exit their problem. Not because you are not concerned, no. It's for self-care. Okay? Iwan mo sa laptop mo yung pinag-usapan nyo or sa
sa notes mo sa cellphone, wag mo lang itag sa Facebook, wag mong i-post sa Facebook or sa TikTok ang problema niya. Wag 'yon. Hindi 'yon yung outlet ng problema niya. Ang problema niya dapat nilista mo sa papel, sa notebook, sa laptop, sa cellphone. Doon lang 'yon iwan. Pag close mo ng laptop, tapos nandun yung problema niya, ikaw makakatulog ng maimbing. Pag hindi mo ginawa 'yon, nagtataka ka, pati ikaw toxic na. Pati ikaw yung bunganga mo, gano'n na rin. Toxic na rin. Okay? So active listening is like that. Timely and appropriate touch lang, okay? Prayer, minsan saglit na prayer lang yon pero na-bless siya. Wise counsel from the Lord, binibigyan mo siya ng counsel. Journeying with a person and being willing to go the extra mile. Yun yung mga small acts of good works but are actually significant sa iba. Sa Romans 12:13-14, no, dami itong sinabi about this, but ito lang. Para hindi nyo makalimutan, Romans 12:13-14. Chapter 12, verse 13-14. Sinabi dito, share with the Lord's people who are in need, yung mga nangangailangan, practice hospitality, and sa mga hindi naman naniwala sa Diyos, bless those who persecute you, bless and not curse. Huwag mo silang i-curse. Kung kini-curse ka ng kalaban mo, do not curse them. Bless them. Pray for them. Yun yung mga acts of kindness. No? So, kasi, the kingdom of God is about significant impact. So, tatlong pinag-aralan natin. Ano bang kingdom of God? Na hinalin tulad sa mustard seed at sa leaven or sa yeast. Ang kingdom of God is about sowing the seed of the gospel. Be faithful, keep sowing. Safe refuge ang Panginoon natin. Safe ka sa Kanya, lumapit ka. And ang kingdom of God is significant. Meron significant impact na dinadala sa buhay mo at sa buhay ng iba. So that's the growing kingdom of God. It's unstoppable. And so continue to be faithful until Jesus will tell you, well done, my good and faithful servant. God bless you all. I hope you have learned something tonight. God bless you all. Ayun. Ang ganda, no? Actually, sa akin, ang pinaka-takeaway ko, it gave me another perspective. Kasi nung binasa ko to, iba yung natutunan ko. Like it's about the kingdom of God na na-abuse, no? Lumaki yung influence niya, no? Na corrupt. Yun yung naging message sa akin. Pero itong tinuro ni Paz, no, it provided another lesson. So, ang ganda. So, ang pinaka mga tumatak sa akin being a mustard seed, parang tayo lang mga tao, no, na parang we often think na hindi tayo importante kay God, no? So may mga bagay na gusto kang gawin na baka makatulong, no? Hindi lang naman sa hindi lang sa ministry, kahit sa pang-araw-araw na ginagawa natin, na halimbawa feeling mo, yan nga, tutulong ka, feeling mo, for example, lagay na lang natin sa perspective natin, nag-send ka sa GC, no? Ng Zoom link, tapos wala lang man nagpasalamat sa'yo, sabi nga ni Paz, no? So ikaw, magtatampo ka na, o kaya hindi ka na shout out, no? Yun, magtatampo ka na, 'di ba? Malulungkot ka na. Or baka yung iba naman iniisip na baka masyado na ako matanda para diyan. Masyado na ako matanda para diyan. Wala na akong kumbaga wala na akong ibang maitutulong kundi ganito, no? Alam mo yun, nalilimitahan mo na yung sarili mo. O kaya naman, baliktad naman, masyado akong bata para dito, no? Since may mga Gen Z din tayo dito, di ba? Ayan, na parang bilang bata, wala naman nag-expect sa akin na gawin to, di ba? And maaari din na may mga bagay na ginagawa natin na feeling natin, no? Yung mga maliliit na bagay na yun ay hindi nakakatulong, no? Na parang
Siguro kapag hindi ko naman to ginawa, wala naman makakapansin. No? Or itong maliit na bagay naman to, wala naman tong bilang. 'Di ba? Or baka ano lang talaga, malungkot ka lang kasi no, kumbaga na perspective of a church barong-barong lang naman tong church namin. Baka wala namang pumunta dito. Walang aircon dito sa church namin no? Baka nakakahiya mag-invite, no? O kaya naman baka dito sa business namin, maliit pa yung grupo namin Baka nakakahiya, no? So, alam mo yun, na madami sa atin follower, no? Ng mga ganong kaisipan, 'di ba? Pero here, like what pastor na tinuro niya kanina, no? Maybe Jesus wanted to teach the people something new, no? Na gusto niya malaman natin na everything that we do to help others is important, no? Mapalaki, mapaliit, big things, small things, little things are important. 'Di ba? Kaya nga sometimes may maliit kang ginagawa na sa tingin mo walang bilang, pero at the end of the day, it makes a big difference. 'Di ba? Kaya nga progress, no matter how small, is still progress. 'Di ba? Kumbaga, Jesus wanted the people to understand na yung important lesson na to, kaya niya tinuro yung yung parable na yun ng mustard seed. 'Di ba? Kasi para sa inyo ba, ano bang seed para sa inyo? 'Di ba? Because a seed for me is a beginning. 'Di ba? Na yung seed na yon, kahit sobrang liit na yon, no, na feeling mo wala naman siyang bilang pagkaliit-liit, no? Or kahit anong seed naman kahit di naman mustard seed lahat naman maliit 'di ba? Na kahit maliit man sila sa paningin natin sa umpisa, no, na feeling mo wala silang bilang, di sila importante, pero again, it's only the beginning of something. Na yung pagkaliit-liit na seed na yon, kahit anong seed ka pa, pwedeng lumaki yun na parang puno. 'Di ba? Ang galing, no? Mustard seed is only the beginning. Pero as time, no? Grabe. Magiging halaman yon at tumutubo yon araw-araw. Araw-araw, hindi every other day. Hindi every week. Araw-araw, no? Na alam mo yon, pagpatuloy mo lang na ipagpatuloy, no? Eventually, even yung mga ibon, no, sasama at ano mo yon, titira na rin doon, magiging silong ka, no? Ang dami mong matutulungan, no? Just like the mustard seed. Grabe yarn. Okay. So, sino pa gusto mag-share? Meron ba? Gusto? Parang ang sequence talaga pagtapos mo, ako. Go, Yun talaga go, siya. go. Di ba, bago mag-volunteer. Ay, Pas, grabe, change look ka ngayon. I have here Ian also, my mom, and Ate Gemma, Ate Josh, no? Nandito ngayon kasama natin. Actually, Pas, tama yung sinabi mo Kasi you've been always telling us to have that kind of alam mo yun, yes, we have a relationship with the Lord. We pray we pray, no? And we've been talking to Him. Pero iba pa rin talaga if you have a community where you can get along and kumbaga may human touch. Lagi may sinasabi, Pas, di ba? Na you also go fellowship with other people. Kanina po, we were at Estancia, Victory. So it's so it's just so happen na parang ang saya lang din, and first time namin mag-community GLao. So ganun pala yung feeling kapag you get to, there's something new na nangyayari sa buhay mo. Yung laging sinasabi na malayo pa pero malayo na you're growing together just like a mustard seed. Parang lang din, Pas, yung palagi nating sinasabi. Actually, GLao, it's a common language na laging sinasabi rin ni Geman. If you have faith, even a mustard seed, no, it can move mountains talaga. So, just like yung starting pa lang na nag-start ka rito, you do fellowship, sometimes you don't understand everything na sinasabi ni Pas. Not until
Not until you have a relationship with Him. Not until, kasi sometimes we thought we have already relationship with the Lord. Diba? Dahil we disciple, you get to have people inside na kumbaga na-disciple mo or you talk good about the Lord. Pero hindi pa rin talaga siya pase, no? Kasi God knows your heart. Yan yung isang na-realize ko, tama eh. God knows your heart, how you feel, how you felt for other people. And kapag may mga very little na, katulad na lang nung sinabi ni Jill Lawrence, nag-send ka ng link sa GC, walang nag-seen, hindi pumasok, mga ganun, Jelao. Sometimes, may mga self-entitlement tayong nararamdaman, pero hindi naman talaga siya dapat din maramdaman kasi nga, everything naman we have different mindset. Pero at the end of the day, hindi siya yung magiging basehan kung bakit hindi laging ikaw kasi lahat yan ang gloria for the Lord. Kanina, I remember, there's this one franchisee, Jelao. Ang alam mo, ano sabi niya sa akin? Anong sabi niya sa akin? GL, grabe ka, you are creator of Fastest Rookie. Gumanon siya sa akin, Jelao. Sabi ko, it's not me. Talagang reject ko agad, GL. Kasi parang, pag kinlay mo na agad na ikaw yung creator ng lahat ng mga yon, 'di ba? Parang hindi siya maganda. Parang GL siguro if I was the person before, I will take credit talaga. Totoo yan, Pas. May ganun akong dati kasi parang nung mga bata pa kami, like kunyari si mama nandyan, parang kami yung most least na napapansin sa buong pamilya. In short, kami yung pinakamahirap. Kami yung hindi palaging napapansin, walang pera, yung kumbaga tagahingi, parang ganon. So, alam mo yun, sometimes, may mga time din talaga na I want to redeem myself or I want to be known by, ma-recognize ako ng family. Pero when I knew God, na nag-walk na tayo, hindi pala siya tama na maramdaman mo. Sometimes may ganun tayong feeling kahit naman hindi in business, in life, 'di ba? Pero nung sinabi mismo sa akin yung GL kanina, sabi ko, ni-reject ko. Sabi ko, no, it's not me, it's the Lord na nag-allow na mangyari yung mga bagay na yun. Kasi if I let in sa buhay ko, sa heart ko and sa mind ko, I believe lalaki talaga yung ulo ko. Diba? Kasi hindi naman lahat ng mga bagay or tao or sitwasyon, hindi mo yan, okay, it was you na ginawang vehicle. Pero pag nilagay ko siya sa utak ko na ganon, magkakaroon ako ng self-righteousness, self-entitlement, and hindi siya mag-grow sa akin ng malaki. And if I want to grow God with me, and this is not only about me, and those people here na you're walking together with the Lord, parang nung nagsimula ako pas na mag-walk, so parang sabi ko, ganun pala yun, no? You will have really, if you have a relationship with Him, nag-iiba na rin talaga yung mindset mo and all. It is just like JL Lau and the rest na, if you're building your organization or your group under or kumbaga sa natin, sa business natin, pag hindi tamang buto yung mo, kasi pwede ka naman maging tamang buto, pero pag hindi tamang lupa pa rin yung tinaniman sa'yo, hindi pa rin siya mag-grow ng sobrang pag-flourish ng todo. But hindi pa rin naman yun end of the world, na dahil hindi ka naitanim sa tamang lupa, hindi ka na, parang correlated din siya dun, GL, dun sa topic natin last week, diba? About parable of the sower din, diba? Ngayon, siya, tawag dito, it is something na you can always go back to the start or restart to start, diba? You have to, tama ba yun? Rest to start. Parang yun yata yung parang motive, no? So, ang bottom line pa rin ng lahat ng to, yung sinabi ni JL Lawrence kanina, na nabibless lang ako, JL, kasi nung nagsa-start ako rito, marami akong bagay na hindi rin naiintindihan. Yung mga pagkakaintindi ko rin sa mga verses, sa mga scriptures. Pero right now, it's opening and little. And lalo na yung salitang manifestation, dati ginagamit ko yun GL. Minamanifest ko na makukuha ko yan. Hindi, mga 2 times, 3 times mo na sinabi sa akin, Pas, no? Na dapat, hindi pala siya nakalagay sa Bible. Na ima-manifest ko, makukuha ko.
para siyang dapat kunin mo siya because you can do it and kaya mo siya, 'di ba? So, nakakaano lang, parang ako rin GL Lau, sabay siguro tayo. Gusto kong malaman kung bakit hindi yung manifest, no, ginagamit din talaga, or tawag dito, kumbaga hindi siya tama na word. Ayan. Yun lang sa akin. Baka may gustong mag-volunturo, volunturo ko dyan. Ma'am Gemma, Ate Josh. In-explain ko kanina, kasi si God, nagmamanifest na siya Paas. ng goodness niya. Tapos Mm. minsan, because we have our own selfish agenda, we want to see different things. That's why we Agree. think walang manifestation. We think walang manifestation. Parang hindi nag-manifest ang goodness ni Lord. Parang hindi nag-manifest Okay. ang grace niya sa akin. Kasi you're looking at another thing. Because One you picture. have your own bias, your Yes, own agenda, your own goals in life. But God has greater goals for you. And He's Yes, manifesting Himself to you. So, kaya yun ang explanation. Meron na siyang ini-manifest, yung paghinga mo pa lang everyday. Tama. Isa't isa, manifestation of God's goodness na yan. Pero anong gagawin natin? Hindi, gusto ko pa iba. Yes, Pas. Parang Yung binigay na sa'yo, tapos nag-ano ka. nami-miss out natin na meron na pala kasi gusto pa natin iba. Yun ang ibig sabihin, kaya hindi siya biblical. Okay, in-explain ko lang ulit para sa lahat. Yes, Pas. Thank you. Yes. Totoo yan, ayan. So, para kaalaman po ng lahat, hindi po biblical ang law of attraction. Law of association daw. Yun po ba ay Ayan. kasama po? Yan, no? Para mas malinawan ng lahat. Next time, mga Oo, ganyan. sige, Pas. Gusto ko yun. Kailangan explain. Kasi yun ang Apa. nagiging na siya nasisync siya sa biblical knowledge na parang Ano yan? Theory ba yan, Pas? Kaya naging ganon? So, nakuha. I-search nyo yan, i-google nyo yan. Noon pa yan, galing Hindu, galing mga Hinduism. Ang tawag na yan ngayon, New Age. Nalipas ang tinatawag ng iba is universal, diba? Universal. Universal, Thank you, di ba? Universe. Ang Hindu Oo. system, ang kanilang religion connected sa universe na kailangan ko mag-do ng good para bumalik yung ginagawa ng universe na good din. It's another lesson, no? Yes. I-explain it in the future. Tama. Kasi ang concept ng law of attraction is ano nga ba yun? Limutan ko na rin. Binasa ko yun dati. Siyempre, lahat tayo, yun. Tama. Diba? Kasi yun parang Naging sa nila. mga negosyante kasi yun parang yan ang pinakaunang natututunan diba? Law of attraction. Diba? Yung Kasi universal. ganito pa, logic. The Lord, the disciples associated themselves to Jesus Christ. Tama? They associated themselves to Jesus Christ, who is God. So anong expectation dapat sa disciples? Kung yun ang pagsusundan natin, dapat rich sila lahat. Bakit? Ano nangyari sa disciples? Lahat sila minartyrdom. Pinatay because of their faith. So mali pala yun. Na if I attach myself to God, so okay lahat. Tingnan mo ang disciples. Yes niya. Doon pa lang Hindi na siya Tama. Saka dyan din ang galing. Ang galing. Dyan din ang galing yung what the mind conceives, the body achieves. Tama. Diba? Oo nga, no? Palagi pa nang sinasabi ni Coach yun. Diba? Kasi nga, ano yun? Diba ang three main components, if I remember it right, ng law of attraction is ask, believe, receive. Samantalang ang counterpart niyan sa Bible is, I think that was in Matthew din, di ba? Matthew. Na all things ever you ask in prayer, di ba? Believing you shall receive. Di ba? So, yun yung parang yun yung pinaka niya. Kasi nga, bakit tayo magma-manifest is already given
Saka bakit mo pa iaasa kay universe na kung ano yung binato mo sa kanya ibabalik? Yung universe nga, ganito lang yan kay Lord. Kasi siya rin gumawa nun eh. Diba? So, bakit mo iaasa doon sa universe? Wala pa yan sa sa buong power ni God. Isa pa, inoffer ni Satan ang universe kay Jesus. Bakit hindi tinanggap ni Jesus? Sabi ni Satan, if you bow down to me, I will give you everything. Bakit hindi tinanggap ni Jesus? Siya yung creator. Another yan. Created eh. Tama. Sa kanya yung word. Sa kanya yung universe. Yes. Yun talaga yun. Sa kanya yung word. Tama. He created. Tama. Ninangkin lang niya. Pero kasing yan eh. Sa- Di ba, ang sabi niya nga, Mm. pas, wag mong utusan yung Diyos mo. Yes. Sabi ni Sabi Jesus, niya sa huwag sa natin laban ng- utusan, Tama. huwag natin i-test si God. If Hindi mo God utusan. allows it, then you shall have it. Yes. Ayun. Sino pang gusto mag-share? Yan. I-share ko na Ako daw kayo po. kasi next Sige time po. na yan. Okay, si ma'am na muna. Ay, sige, okay lang pa. Sige. Ako, quick lang. Yung sa akin pa din sa, sa mustard seed talaga, it really, yung sobrang na-bless po ako dun sa sinabi, sa summarize ko po is growth, dependence, and faith. Actually, gusto kong i-ano din sa dependence. Kasi dito natin, di ba, we receive Jesus Christ as our personal Lord and Savior. If you say do so, and if you really put it into your heart, hindi lang sa isip, hindi lang dun sa word of mouth, kailangan nandun yung word of dependence. Na parang yung mustard seed, ang liit-liit, di ba? Parang kung titignan mo, paano siya magiging tree? Di ba? Pero from the dependence, give everything to God. Minsan tayong mga tao, kasi nga tayo we really follow mediocracy, yung makamundo. Minsan, kailangan in tayo sa lahat. Sinasabi mo nga, di ba, parang you have to depend on God. Minsan, pag may bumulong na sa'yo, oy, si ganito, ganito gawin natin. Ikaw, makikiin ka na. Pero alam mo na yung reality Alam mo na yung narinig mo na yung totoo, di ba, na teaching ng God. Nabasa mo na sa Bible, kung nagbabasa ka ng Bible. Narinig mo na sa pastor mo. Marami ng beses na inimplant sa'yo yung mga dapat at yung word ni God when you grow really in the Christian life, di ba? Pero ikaw mismo, hindi mo pinaniniwalaan. So, if you're really a Christian and you really have God in your heart, you have to be dependent to God. Minsan pagising mo sa umaga, hindi mo alam kung ano mangyayari sa iyo. It should be your prayer na God, bahala ka na sa buong maghapon. Kung masama o mabuti, dapat bahala ka na sa akin. Kasi, meron ka ng God sa heart mo Dapat, ikaw mismo, you grow it in faith and you grow really your life with God. So, yun po yung sa akin yung binigay ng mustard seed. Tapos, yung sa pas, yung sa, di ba sabi niya, safe refuge. Actually, ito yung sobrang, as Christian, sobrang ito yung dito ako umiiyak, yung promise niya kasi, na di ba, kaya siya namatay sa krus, kasi, tinanggal niya yung buong kasalanan mo at lahat ng consequences ng kasalanan mo. Diba? When He died on the cross, grabe ang sinabi niya, this is the reason why we are saved. So doon pa lang, sabi ko, grabe, ang sarap Lord. Kaya minsan ikaw as a Christian, if you do sin, kapag meron ka nag-fall short ka sa glory ng God, parang hiyang-hiya ka talaga na umiiyak. Ako talaga, I really cry at night. Lord, may nagawa na naman ako. Even sa simple na salita, nakasakit ako ng tao. Yung alam mo yun, that's why natutunan ka na talaga in my Christian living past na to forgive and to forget. Kasi kung hindi ka magpapatawad, hindi mo makakalimutan Naniniwala ako dun. Madaling kalimutan, pero mahirap magpatawad. But ang Diyos nga, nagawa ka nga niyang patawarin, di ba? So, ikaw din, dapat matutunan din natin, if we are Christian, to forgive others. Lahat ng nakasakit sa akin, even in a smallest thing, ganun po. So, tapos, yung sa naman, actually, meron akong gustong verse doon sa, sa Take Refuge. Basahin niyo po. Yung sa Psalm 61:3. Yan, sobrang ganda po yun. Yan, lead me to the towering rock of my safety, ganun. For, sabi niya, Lord, don't you
He is our refuge. Sabi dun sa Psalm. Tapos sabi niya doon, if you heard my vows, O God, you have not given inheritance to deserve ganyan. You cannot reach, no one enemies can reach you. Walang sino man nakaaway ang pwedeng makagapi sa'yo. Ganun. So, yung Psalm 61:3 yun. Tapos, yung sa ano naman pa, salt and light. Actually, dapat talaga maging salt tayo sa mundo, salt and light tayo sa mundo. Actually dito ko napatunayan na yung everyday na actions natin. Di ba Pasko kunwari tumayo ka in a crowd. May lalapit at uy, Kristiyano ka ba? Pero wala kang sinasabi, di ba? Hindi na sinasabi. Yung kunwari nasa malaking garden ka, lahat naninigarilyo, lahat in. Pero ikaw ayaw mo, pero nakikijoin ka, nakikisama ka. Kristiyano ka ba? Born again ka ba? Ganon, di ba? So, doon pa lang, kailangan mong hindi naman dahil, alam mo, gusto mo lang magpaka-ipokrita. Pero hindi there are things na kailangan ma-distinguish na Kristiyano ka. Kasi nga, you are the salt and light of the world, di ba? Kung paano gusto mo mag-minister, gusto mo mag-share ng word ni God, nakita ka nila, yan, nagsasayaw yan sa diskuhan, pupunta yan sa ganyan. May maniniwala pa ba? Syempre hindi. Everything should follow. If you really accept Jesus Christ as your personal Lord and Savior, hindi madali. Ako hindi talaga naging madali talaga yung pag-walk kay God. Kasi along the way walking to God, living in a Christian life, na totoong-totoo kung gusto mo talaga, hindi siya madali. Kasi laging nandyan talaga yung demonyo, yung kaaway. Yung alam mo yung ginagawa mo pa lang, triple times, tenfold times na ginagawa niya kung ano yung dapat niyang gawin sa'yo. So kailangan lagi kang shielded by the Holy Spirit. Kailangan i-ask mo yung Holy Spirit, Lord, Holy Spirit, come with me, parang tulungan mo ako kasi hindi mo kayang labanan ng kaaway kung hindi ka puno-puno ng banal na spirito at saka hindi ka talaga totoong naniniwala kay God. Doon madalas ang tao nagfo-fall. Hindi ako naniniwala na ang tao makasalanan Pero naniniwala ako na ang tao madaling ma-deceive. Madaling ma-deceive ng kaaway. So dapat talaga if we wake up in the morning, Lord, wag mong hayaan na naiwan ako ng banal na spirito mo, lagi mo akong samahan, ganun. So the whole day lagi kang nandiyan sa akin kasi hindi mo alam kung ano nang ginagawa ng kaaway sa'yo. Yes. Yan yun sa akin, Pas. Yeah, thank you po. Thank you. May gusto pa ba mag-share? Hello, everybody. Good evening. Good evening, Paz. Jello. Hi. Gemma. Rose, everybody. Jelnaan. Sa akin naman, siguro dun sa mustard seed din. If I could apply that in my life. Siguro, sa past service industry ko kasi in employment, siguro dun ko siya mas na pagtanto at natutunan. Kasi having a relationship with your guest, you have to be very careful and engaging with people kasi you're also planting into them. Right? Kasi when communicating to others, you're also like bridging yourself to them, right? So, ang dami kong experiences, but there's this one time, there's this one guest, one VIP guest. I'm working in Pada Manila in my past job. This guest is sobrang yaman, ubod ng yaman, ang daming bodyguards and everything. So I've been handling this guest. Masyado siyang napakahirap niyang i-handle. Meron kasi siyang may sakit siya, may tawag doon. Ano bang tawag doon? Parang may ADHD po siya, Pas. So meron siyang ADHD, Bipolar. Parang bipolar ganon. So pabago-bago yung ano niya, pabago-bago yung emotions niya, galit siya, minsan ang hirap niya talagang i-handle. But you know, I just prayed. Sabi ko, God, give me light, you know, to assist this person and this guest. Kasi
parang pag nagagalit siya, you're there, 'di ba? Pag hindi mo gusto yung sinasabi niya, you're there. Alam mo yun? But nakita niya yung eagerness ko na kilalanin ko siya. So parang nagkapalagayan kami ng loob. So doon naging komportable siya sa akin. Sinabi niya na meron pala siyang bipolar pala siya, may ADHD pala siya. Tapos basta parang sinabi niya lahat, inopen niya lahat yung buhay niya sa akin, which is for me overwhelming kasi, wow, this person is a very high-valued guest in Okada, Manila. He's giving a lot money and revenues to Okada, Manila. He's losing millions to Okada, Manila. But this guest made a personal engagement with me na parang inopen niya na lahat kung ano yung napagdaanan niya sa buhay niya at kung bakit siya ganon, bakit siya maraming pera na parang wala lang sa kanya. But you know what? This person blessed me. Kasi he also managed to gave me parang blessing sa ibang negosyo niya na also na parang pinagkakatiwalaan niya ako. So in short, Pas, having this being you with the God na kung talagang nasa puso mo siya at you're really walking with God, with your attitude as a person, it will come out naturally. It would help people. It would touch other people's life. You will connect to them. In an instant, it will give light to people. Doon naman papasok yung salt and light. You will be a blessing to them. And he will be also a blessing to you. As this guest of mine gave me my first million. He gave me my first million. I earned $1 million to him. So, it's also overflowing, Pas, kasi hindi ko naman hiningi yun. Hindi ako nag-isip ng kapalit sa mga pagsisilbi ko sa kanya in my service to him in the span of how many years. Hindi ako humingi ng kapalit talaga. I just wanted to give what is best service to him kasi it would also reflect me as a person, as an employee, di ba po? Ganun lang po talaga siguro ako magserbisyo when you have Lord with you na, you would be a blessing to them. Siguro nakita niya yun sa akin na naging blessing ako sa kanya na hindi ko siya pinabayaan. I never gave up on him. Parang kahit ganun yung ugali niya, I'm still there. Parang narag ako pag nandyan siya, inaasikaso ko siya. So, siguro nakikita niya yun. So, by that person is still connecting with me kahit wala ako sa Okada, is giving me connections as well. So, yun yung parang you plant a seed, you will never know that seed will grow along the way. Sobra-sobra pa yung ibibigay sa inyo. Yung mustard seed na yon naging tree na siya ngayon na parang ang hirap niya ng buwagin. Diba? Yung relationship namin, ang hirap niya ng buwagin. So, same thing with Ma'am Gemma. So, I've been with her so many years na po, magkasama kami. We also have this personal relationship na pagdating din sa business, iba yon, iba din sa personal. So, grabe lang po talaga, Pas. When you really walk with God, you give light and love to those people. Hindi mo siya makikita. Hindi mo lang talaga siya makikita. Really, God is giving you a light and be light to people. Parang ganun, Pas. So dun lang din, dun sa salt and light, Pas, no? Parang it really, really connects the dot with the mustard seed. Kasi when you would be when you had this kind of blessing, you would be also a blessing to a lot of people, especially with my family, my relatives, and everyone. So, ang dami ko pong ring natutulungan. So, I'm really thankful na, I had this community, I had people na chosen by God na to be with me, na right people to be with me. Yun lang po. So,
ako lang din, no, Pas, no, when if you really have God with your heart and your mind, whatever you talk, whatever you speak, or your attitude would comes out with really kung paano magsalita si Jesus, kung paano gumalaw si Jesus, you know, mararamdaman yun ng tao sa'yo. So, kung paano ka magsalita without anything na parang you're not being an entitled person, you are not being this kind of person, you are not yung hindi ka ba yung hindi ka wala kang iniisip sa utak mo na may kapalit. Parang ganon. If you speak like Jesus speak, if you walk like Jesus walk, if you give like what Jesus give, you know, I think blessing would really comes out to you naturally. Yun lang po. Thank you and God bless everybody. In short, Christ-likeness yon. Pag anak ka na ni Lord, you believe in Jesus, yung Christ-likeness, lumalabas yon dahil ang Holy Spirit mismo Grabe, nagmamanifest Pas. sa atin. Yung Holy Spirit. Sobra. Sobra po. Air? Ako. Del, picture tayo bago mag-ano. Sige. Picture Dilaw. muna daw po. Sige, mo picture na. na. Picture. Yeah. Si Rose daw after nito. Ready? Yan, baka gusto mong mag-on. 1, 2, 3. Alright. Pas, thank you po. Hello po, mga GLs. Hello po sa inyong lahat. Magandang gabi po. Arrow. Hello po, GL na. Pas, yung ano ko lang, linawin ko lang po yung sa water baptism din. 'Di ba pag ano siya, sinabi niyo po kanina parang hinilimbawan niyo po yung parang identification siya. Na ano po yun, na Kristiyano ka, na you fully receive Jesus. Tapos ka na mag-receive kay Jesus. So Opo. parang ano na yun parang outward proclamation mo na yun sa mundo that you follow Jesus. Yung baptism, no? Tapos ka nang sinave ni Jesus. Hindi ka sinave ng baptism. Opo. You are Tama po. identified, you are primarily pag binasa mo yun, you are identified with Jesus With Jesus Hindi nga sinabi with a church Opo, Get tama. niya? Pero yung with a church, formality na lang yon kasi alam natin, ang simbahan, it's a local but also it's a universal thing. It's a universal entity na hindi siya dapat baptist lang kami, ganun. No, it's a universal thing, meaning part ka ng body of Christ sa buong mundo. Opo. Pero i-clarify ko, hindi lahat ng simbahan body of Christ. Kasi ang ibang simbahan hindi naman tinuturo ang Bible Kung tinuturo man ang Bible, dinidistort. So hindi evangelical church yun. You are a part of a universal church of Jesus. Hindi yung a certain local church. Nagiging part ka lang ng local church kasi you have to be nurtured sa local church na yan. That's why sila Geraldine, di ba? Nasa BCF kayo, nasa BCF. Yung iba dyan, si Ivan, ako nagbaptize noon in the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Pero saan siya nag-church? Doon sa Pilar, sa Las Piñas. So, to me, kaya nga sabi ko sa inyo kanina, kahit saan man ang believer, hindi naman sa akin yan Instrumento lang naman ako ni Lord Okay? So you are identified with the death of Christ. Tama yun. Identified with the death of Christ and also in His resurrection. Which is future yung isa. Ang isa, presently, you are identified with Jesus Christ. His death, His suffering, hindi mo kinakaya yan. Because even us, as Christians, we are preparing ourselves to suffer. We are preparing ourselves to future adversities, no? Hindi lang tayo, dapat pag Christian ako, puro ito feel good, no? Time will come.
Time will come and it's coming. Nagsisimula na yung mga wars, calamities and other things. Are you prepared? Yun yung tanong eh. So we should be prepared. Nasagot kaya? Thank you po, Pas. Thank you po. Medyo na ano lang ako dun sa kung anong identification. May nasulat po kasi akong identification. Sabi ko, linawin ko lang. Salamat po. Ayun po. Yung tumatak din po pala sa akin, Pas, yung sa mustard seed din na yung kahit sobrang gaano kaliit po yung faith mo kay Lord na talagang parang kumbaga yung ang dating po sa akin parang hindi ka pa ganun kalaki sa kanya. Kumbaga yung faith, kunyari halimbawa po ako kasi syempre nag-i-start pa lang po ako hindi din po ako ganun pa sobrang kalalim pero alam ko po at nararamdaman kong meron na kahit na sobrang liit. Kaya kahit na parang parang alam mo parang tinatakasan mo. Parang tinatakasan mo kasi meron ka talaga parang hindi ko ma-explain pero sabi ko nga hindi naman ako makasalanan naman ako pero meron akong nararamdaman talaga na parang tinatawag ako. May ganun ako. And yung faith ko na yun na maliit na na gusto ko din talagang mailabas. Siyempre, ma-share ko sa family ko. Sorry, naiyak po ako. Kasi may naalala lang ako. Na yung faith na ganun kaliit na kasi actually, sobrang saya ng puso ko. Kasi siyempre, nagpapasalamat po talaga ako kasi nakumpleto yung family namin nung last week, ganyan. Tapos nag-birthday yung kapatid ko, yung mama ko. Tapos, nung kakain na kami, sabi ko, nagtaka sila sa akin. Bakit daw ako? Sabi ko, mag-pray muna tayo bago tayong kumain. Nagtaka sila sa akin, nilignat mo daw ako. Sabi, malignat ka ba? Na parang hindi kasi din, kasi ako kasi medyo pag madaming tao, hindi ko alam kung bakit may ganun ako na parang nahihiya ako. Na parang nahihiya ako mag-pray. Kasi may mga times na gano'n, hindi ko alam kung bakit na naiya ako, na baka ako mag-pray, ganyan. Pero alam mo nung time na yun, pas nasabi ko, yung parang yung maliit na faith ko na yun, sabi ko, gusto ko, kagaya nung pinag-usapan natin, pas na kahit hindi ako marunong sa Bible, gusto ko ma-share ko sa family ko, na grabe yung grace ni Lord sa buhay natin, na hindi ko kailangan maging matapang sa harap nyo. Hindi ko kailangan maging matibay sa harap nila. Na na yung ganun kasi ako na hindi ako umiiyak sa harap nila. Alam nila kasi strong si ate, ganyan, strong lahat. Na i-share ko yung nandun kami sa lamesa na sabi ko, sobrang dami natin pinagdadaanan pero sabi ko naman hindi tayo nandito lahat, hindi tayo mabubuo kung hindi dahil kay Jesus, kung hindi dahil kay Lord. Talagang na-share ko sabi ko hindi wala man tayong ganun kalaking blessing na dumarating pero alam niyo sobrang laki ng blessing sa atin na buo tong pamilya natin ngayon. Sabi ko may plan si Lord kung bakit buo tayo ngayon, kung bakit ganyan na hindi tayo pinagtagpulang dito ng walang dahilan. Sabi ko sa kanila naiyak ako. Sorry po. Nasa first stage ulit ako. Ayun po. Sinabi ko nga po, kinukwento ko sa nila, tapos puro ko Lord ng Lord. Tapos nung time na yun, Pas, nag-pray ako dun sa pagkain namin na hindi ako ganun pero nagulat din ako sa sarili ko, ba't ang dami kong nasasabi? Lahat na yung problema namin, lahat nasasabi ko, sinabi ko talaga kay Lord. Tapos nagulat na lang po ako, umiiyak na kami lahat na napapa-thank you Lord na lang din kami. Grabe, sabi ko sobrang hirap ng sitwasyon natin na pinagdadaan pero tingnan nyo, sobrang healthy nyo, walang may sakit na kahit isa sa inyo. Doon pa lang sobrang laking blessing na yung binibigay sa atin ni Lord talaga, sabi ko.
Sabi ko sa kanila, and grabe yung nung nag-pray, alam mo, para kaming kinikilabutan na parang sabi, lahat kami nag-iiyakan na. Sabi nga sa akin, okay ka lang ba? Okay ka lang ba? Sabi ko, okay lang kasi sabi ko kasi hindi ko alam kung bakit parang alam mo yung sa dami mong ginawang kasalanan. Parang first time ko kasi din ganun sa family ko talaga. Sa lahat kasi nga first time kong umiyak sa harap nila. Hindi kasi ako ganun eh. Hindi ako, alam mo yung pinipilit ko talagang naging strong sa harap nila kasi nga syempre panganay ka, parang ikaw dapat pinaka-strong, 'di ba? Parang ikaw yung parang kinukuhaan nila ng lakas ng parang ganun. Feeling ko lang dati, pero mali pala yun, na yung si Lord pala talaga ang dahilan ng lahat kung bakit nagiging strong tayo, kung bakit sinare ko sa kanilang lahat na akala nyo okay lang ako, akala nyo okay lang lahat, ganyan. Pero okay naman. Okay naman talaga dahil kay Lord. Sabi na lang sa kanila. Tapos ayun, kaya sabi ko yung maliit na mustard seed na yun, alam kong unti-unti bumubunga. At saka natutuwa ko kasi nasi-share ko din sa family ko na hindi ko alam kung kasi pas may time pala na totoo pala yung pag nagwo-walk ka, parang mas lalo kang binabaon. parang may mahirap na sitwasyon na parang ayaw mo na lang. Parang may mga susubukin ka. Parang susubukin ka ng mo na. Parang, ba't ganun? Parang ang hirap. Huwag na lang kaya. Hindi, mapapaisip ka ng gano'n. Kasi ang hirap pa. Alam mo yung talagang ka. Pero talagang inaano ko naman na. Sabi ko, kaya ko to kasi alam mo yung nararamdaman ko. Hindi ko ganun ka ma-explain eh. Na parang, alam mo yun sa tuwing sa tuwing may gagawin akong desisyon sa buhay ko at na alam mong mali o may gagawin kang something na mali, alam mo din sa sarili mo na mali, na may kahit walang nakakita sa'yo, alam mong makikita ka ni Lord kaya takot ka. May ganun ako, Pas. Alam mo yung sabi ko, bakit ganun? Yung napapatanong ako, Pas, ano ba yun? Conviction yan ng Holy Spirit kasi may Holy Spirit ka na. Nung wala pa tayong Holy Spirit, parang wala lang, konsyensya yung gumagana. Kaso yung konsyensya, katulad ng rapist, pag sanay na, wala na yun. Ang conviction, talagang hindi mo pa ginagawa, pinapaalam na ng Holy Spirit, hindi yan tama, anak. Or tama ito, anak. So, yun na yun. No? So, again, no, grabe. It's the Holy Spirit working in you talaga. At alam mo, yung mustard seed na prayer na prinay mo sa family mo, tutubo yun sa kanilang mga puso. Sabi nga dito sa verse na sinare ni Ma'am sa Acts, no, na if you believe in the Lord Jesus Christ, if you accept Jesus Christ, your household will be saved. Tama po ito. So, yan ang nangyari, no? Ang prayer mo, parang mustard yun, tutubo rin yun in God's time at lahat sila masisave ni Jesus Christ. First time kasi niya mag-pray sa harap ng family niya at ipakilala si Jesus sa family niya. Kaya big deal yun kay Rose na tatayo siya doon kahit hindi siya sanay. Grabe, praise the Lord. Glory to God. Thank you po. Sorry po. Yeah. Nagdadrama naman ako dito. Wag ka mag-sorry. Kaya nga sa akin mga kapatid mo, no? Ano ba? May sakit ka ba, ate? Okay ka lang ba? Oo, kasi kasi nag-pray, hindi sila nagkaganon eh. First hindi time. talaga. Kapag nakikita kami na kakain kami, ganyan, hindi kami nagpe-pray. hindi ko parang din kasi ako kasi ako sarili ko, pas parang ba yun? Kasi alam mo naman, syempre hindi naman tayo perfect na feeling ko, di ba dati sabi ko, sobrang makasalanan ko, bakit ako magaganon sa pamilya ko ngayon? Pero kasi na-realize ko, dahil nga sa pag-uusap din natin, pas na talagang dapat i-share mo
syempre, kapag nag-walk ka rin kay God, yung mga ginagawa mo din dati, na talagang alam mo namang mali, dapat iniunti-unti mo nang itama ngayon. Kagaya nga sabi mo, kapag umalis ka sa mali, gagawa ka ng, dapat hindi ka na bumalik sa mali. Kumbaga, hindi ka na mag-aano ng mali. Kailangan ituwid mo na yon. Yung ganon. Pero minsan po kasi, parang alam nyo po yung parang may dedemonyo talaga sa'yo. Parang hirap na hirap ka, pero may dedemonyo sa'yo. Nagawin. Pero minsan napapaisip ka, hindi. Parang kailangan, ang hirap, may ganun palapas mo. Parang minsan ang hirap na ano, mahirapan kang labanan, pero nasa sayo pa rin yung desisyon. Nasa sayo pa rin yung desisyon na kung ano, kasi yun nga sabi ko, natatakot ako. Hindi, kung wala man makakaalam, sabi ko, natatakot ako kasi merong Lord na nakakakita ng lahat. And yun yung, dun ako na ano. Okay. Yung sabi mo, bakit ba pag ginawa ko ng kalooban ni Lord, may resistance? Kasi nga, anak ka na ni Lord eh. Kaya ka nire-resist na ng demonyo kasi ginagamit ka na ni Lord eh. Kaya nga sabi ko sa kanila, Lawrence, noon, pag hindi ka nire-resist ng demonyo, matakot ka na. Because you are one of them. Pero pag nire-resist ka ng demonyo, nire-resist ka kasi may ginagawa ka ng tama. At ginagamit ka na kasi ni Jesus, amak mo, shinare mo yung gospel sa buong pamilya mo. Hirap nun ha. Without the Holy Spirit, hindi natin kayang gawin yon. But because of the Holy Spirit, nagawa ni Rose. Glory to God. Thank you, Lord po. Na ano lang din ako, Pas, natutuwa lang din po talaga ako kasi kahit yung ganun na syempre, bihira po kasi kami mabuo din eh. Na ganun na share mo siya, na pag-pray mo, na sana, ganyan, na pag-pray mo yung family nyo, na nasasabi mo na si Lord yung dahilan kung bakit may mga blessing tayo. Parang sobrang laking achievement na po sa akin nun. Parang, ako po kasi hindi talaga sa kanila. Minsan yung dati kahit nung nag-church ako, nadadala ko sila ng church, pero yung kilos ko, yung gawi ko, iba pa rin. yung parang mga ganon. Pero ngayon po kasi, parang iba po talaga. Sabi ko, iba yung nararamdaman ko. Sabi ko, hindi ko alam kung bakit ganito yung nararamdaman ko. Sabi ko, bakit parang deserve ko ba talaga to, Lord? Minsan napapatanong po ako, bakit parang pinipilit ko yung sarili ko maging tama, na tumuwid, na kahit na sobrang hirap. Ayun lang, tama na to. Salamat po. Yan ang ibig sabihin ng pagiging blessed talaga. Yung you are suffering, struggling because of your faith. Yan ang totoong blessing. Blessed are the persecuted, blessed are those who are grieving. Lahat ng ganon, yun ang blessing sa harap ni Lord. Yun ang sa mind ni God, ang totoong blessing. You go through suffering because you are a Christian. Hindi money ang blessing sa harap ni Lord. Ang blessing sa harap ni Lord, sa mata ni Lord, you are persecuted for His name, you are grieving for His name, you are being humiliated, put down. But again, be strong in the Lord. Sa Panginoon lang tayo. The more you are resisted because you are now being used by God. That's the good news. That's the brighter side. Why you are being attacked. Because the devil will always attack what God will use. And you are being used. That's why you are being attacked. Sa mga taong hindi inaatake, kahit ginagawa na yung mali, nangungurakot, they are not being attacked, they are happy. Wala naman na. Kung may Diyos, sana nagkidlat na at namatay na. Kung wala naman kasi, wala kang resistance because you are one of them. Pero pag nasa Diyos ka na, you are being resisted, being attacked, spiritual warfare ang tawag doon. But good news, this warfare is already won by Jesus on the cross. And the Lord really accomplished everything for us. We just have to rely on Him. Okay? The Lord is victorious already. Rely on His victory. Okay? Amen. Ano pa ba?
Back to you, Pas. Okay, so thank you. Grabe, ang dami nating napag-usapan. Ang dami niyo pang tinatanong, no? And anyway, next week ulit, sa mga may gusto pang sabihin, i-share na. Nandito lang tayo every Sunday. Hopefully, okay lang tayo. Magandang pangatawan. And we can gather by the Lord's favor again. So let's pray. Panginoon, ang dami pong mga gusto pang mag-share siguro, but Lord, narinig namin ang salita mo. Nag-remind sa amin that we should keep sowing the gospel, even yung mga short prayers namin, yung pagpapakilala namin sa iyo, sa ibang tao. Maybe parang a short time lang or hindi ganun kalalim. But Lord, that's already a seed sown in the hearts of people. So God, thank you so much for everyone's testimony. Salamat sa bawat isa, sa bawat presensya ng mga nandito sa Zoom at sa Facebook Live na nanonood. Magre-review pa ng lesson tonight. Lord, salamat because your word spoken tonight is a seed that will grow and grow and grow. And when we are reminded of your kingdom, we know the growth and the progress of your kingdom is unstoppable. Whatever the attacks of the enemy, I bind them in the name of Jesus. We bound them in the name of Jesus, that nothing can ever discourage us. Walang weapon forged against us will prevail because we are safe, because God is our safe refuge. Thank you, God. Thank you so much sa lahat. Nag-pour out ng kanilang emotion, ng kanilang testimony. They are so open with their stories. They are ready to be vulnerable para lang may ma-learn din yung iba. Salamat for that. And oh God, thank you. May you bless everyone, their family, their health, their marriage, their business, whatever they're doing sa mga malalayo. Lord, alam ko yung pagiging peace sa family, nandun yun. I pray for joy and peace in their hearts, in the Holy Spirit. At sa mga, Lord, every day na pagbiyahe nila, Lord, sa business nila, protect them as well, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa aming natutunan tonight. May we continue to share the gospel to others. Lord, may you bless them and make them a blessing in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. See you. Have a nice and long weekend. God bless you all. Thank you, Paz. Yes. Ian, Rachel Rose, Gemaline, and Shore.